Welcome news para sa mga motorista ang desisyon ni PBBM na ipagpaliban muna ang total rebuild ng EDSA. Back to the drawing board naman ang mga ahensyang magpapatupad ng proyekto. Yan ang agenda report ng ating Mojo, Joan Manalo. Isa si Chase Ralutin sa mahigit 400,000 na motorista ang gumagamit ng EDSA araw-araw. Nagmamaneho siya mula Pasig papuntang BGC kung saan siya nagtatrabaho. Kaya madalas siyang dumaan sa Guadalupe area na kasama sana sa priority section ng rebuild project. Kaya naman, ikinatuwa ni Chase ang pag-anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos sa postponement ng EDSA makeover. Kasi I would not be allowed to drive sa EDSA if it happens na matuloy during Tuesday, Thursday, and Saturday, I think. So 3 araw yon. Tapos coding ko pa ng Friday, so it would be 4 days for me na inconvenience siya. I would say if they have better plans, then it's good. Masaya rin daw siya na hindi muna tuloy ang odd-even scheme sa EDSA. Definitely, parang dagdag perwisyo siya kasi ako, isa lang naman yung sasakyan ko. I'm not like other drivers na meron silang multiple vehicles na pwede nilang ipagpalit just in case coding sila. Ako, isa lang yung ginagamit ko. Ayon sa Pangulo, kailangan munang pag-aralang mabuti ang EDSA rebuild. Bigyan natin ang sarili natin ng 1 buwan. Pag-aralan natin itong mga bagong teknolohiya na nakikita natin. Pag-aralan natin, gumawa tayo ng magandang plano. Baka naman, imbis na 2 taon, magawa natin sa 6 na buwan, magawa natin sa 1 taon, whatever it is. Tignan natin kung anong available sa atin. Pero sa ngayon, maliwanag na napakarami ang mahihirapan pagka tinuloy natin yung EDSA rehabilitation. Tumugon naman dito si Transportation Secretary Vince Dizon. Go back to the drawing board is what the President's message was today because he has listened to the concerns of the residents of Metro Manila and he has also listened to experts who have informed him na merong mas epektibong paraan at may mga makabagong teknolohiya, sabi nga niya, na pwede nating gawin to ng mas mabilis. Sa isang panayam sa Agenda Weekend kahapon, ibinahagi ni Senator J.V. Ejercito na masaya siya sa postponement ng EDSA rebuild. Para sa kanya, nararapat munang tapusin ng DOTR ang pagsasagawa ng mga railway projects sa Metro Manila. Kabilang narito ang North-South Commuter Line at Metro Manila Subway System. Kahit gaano kaganda paayos mo yung EDSA ngayon, kahit gaano kakinis, maganda sidewalks, hanggat hindi pa operational ang railways, dagdag tayo ng dagdag sasakyan. Refrain from being a car-centered society or development to highways or mass transit or railway-centered kasi kailangan natin yung movement of people and goods kasi ang laki na ng populasyon natin. Sang-ayon din dito si Chase. If meron tayong magandang public transport system, then I don't think people would be spending much money on vehicles, of buying their own vehicles. Dapat improve talaga yung public transport system, yun talaga yun. Regardless kung merong rehabilitation na magaganap. Because I think yung mga rehabilitation sometimes short-term solution siya, but the long-term issue here is the public transport system. Ngayong postponed muna ang EDSA Rehab Project, umaasa ang maraming motorista na mas matutuunan ng pansin ang mga issue na kinakaharap ng transportation sector. Maganda naman daw na may plano. Sana nga lang, huwag itong lahat mauwi sa pangako. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel.